Okay. So, pwede nyo try magsalita? Kahit sino? I just wanna see the volume. Hello po. Okay, Mama. okay, it's working now. Thank you. All right. Okay, let's proceed. So, pasensya na po sa ating ano. So, nag-share pa rin naman ako ng screen. Okay. So, nasa na ba ako? So, boldly stand. Okay. So, going back. So, this is our third part. So, boldly stand. So, just for the recording. So, I just want to mention. So, the topic, the title ng ating ginagawa or pinag-aaralan is Excellence, God's Path to Promotion and for pursuing an excellent spirit. So now we are on the third part. It is boldly stand. So, ayun. So boldness is one of the characteristic of having an excellent spirit. So, yan. So, yung pagkakaroon natin ng confidence, ng courage, at tapang, at yung alam natin kung paano tayo mandigan, ito yung pagiging firm natin bilang isang Kristiyano. Okay, so, mithiin natin na magkaroon tayo ng ganitong katangian, na alam natin na kung saan tayo ah, naninindigan. Ang, I mean, yung holding on your identity, no compromise and boldly stand, if mapapansin nyo, they are very connected to one another. So, yung boldness na tinatawag. So, and syempre, if you know to yourself na mahal ka ng Panginoon at kinakausap mo siya bilang isang kaibigan, 'di ba? At alam mo kung sino ka sa kanya, masasabi mo pa ba na sino ba, parang who cares pa sa kung ano iniisip ng iba. So, yung pagtanggi natin o yung refusing to compromise requires boldness talaga. So, kailangan mo talagang manindigan. So, as it needs you to boldly stand no matter the consequences. Maging katulad tayo ni Daniel, na kahit ano pa ang maging consequences ng mga actions niya, basta pinipili niya yung sinasabi ng Lord sa kanya na nag-o-obey siya. Kahit man kahit man itapon siya sa 'di ba, sa lion's den, okay lang. Mamaya ikukuwento ko sa inyo ano ba yung nangyari kay Daniel. So pag meron tayong pag-uusig na nararanasan dahil sa ating pananampalataya, we should speak rightly and stand still for the Lord. Pero I just want to remind you again, when we are sharing the word of God, we should always be gentle. Alam niyo naman yung issue ngayon, 'di ba? For sure, alam niyo yung nangyayari ngayon. 'Di ba sa Facebook, kilala niyo si Alvin? Kilala yung asawa ng sex bomb si IZ, 'di ba? So, alam na, as a Christian, we understand him, yung eagerness to share what's the truth, kung ano man ang katotohanan. Pero, um, yes, we have to be tough. We have to be, may tinatawag na tough love. Pero, um, sinasabi rin naman sa Bible na we have to speak with truth and with love. So, when we share the word of God, sabi ko nga kanina, so before you ask for a hand, you have to touch the hearts first. So, kasi kahit naman sa pagiging, for example lang naman feeling ko naman may mga makaka-relate dito. Yari, sa mga magulang nyo, 'di ba? Though naiintindihan natin sila, 'di ba, sometimes nagiging masakit minsan sa atin kung syempre sa sobrang pagod nila, sa sobrang marami na silang iniisip, minsan yung mga salita ng parents natin minsan nakaka-hurt sa atin. 'Di ba? Minsan nakaka-hurt na parang ano, kumbaga parang, pero kapag sometimes yung parents natin or yung
if yung approach nila sometimes is very gentle, parang mas na-appreciate natin yung, parang mas maiintindihan natin. Kumbaga parang there is right time for everything. There is a right time to become very straightforward, and there is a right time to be in a gentle way, or how to speak the truth in love. I mean, you should know your audience first before ka magsalita. Before kang kung paano yung approach ng pag-share ng katotohanan. At yung katotohanan meaning yung Bible, yung Word of God. Pero, um, yun, we should always speak pa rin naman kung ano yung totoo, kung ano yung katotohanan. Pero we have to, ano lang talaga, be gentle and be very careful. Kasi baka tayo pa yung maging ano bang, ano yun? Maging katisuran, tama ba? Katisuran ng ibang tao. 'Di ba? Lalo na yung mga baby Christians na hindi pa talaga matured enough to really understand. 'Di ba sa Bible, sabi nga, pag baby Christians ka pa lang, syempre, baby nga eh. Ano ba kinakain ng baby? 'Di ba? Ano bang mga food? Yung ano pa lang, medyo soft pa lang, yung parang kung ano lang kayang i-grind ng ngipin ng baby. Yung iba nga wala pang ngipin eh. So when it comes to those kind of things, so you should know what to share to them properly. Alangan namang baby pa lang yung anak mo, 'di ba? Alangan namang pagsasalitaan mo na ng kung ano-anong mga matured topics, which is totoo naman yung sinasabi mo, totoo naman yung truth na sinasabi mo, pero the question is, will they understand? Will they understand? Do they have enough capacity of mind to grasp all the truth na sinasabi mo? So, we should always go back to the Bible pag may mga questions tayo at kapag hindi tayo sigurado. Kasi lahat ng katanungan mo nasa Bible on how to share the gospel and how to share the truth and how to be bold sa Word of God. Okay, so just a reminder lang sa ating lahat, sa ating mga leaders, kasi I know that we are all leaders here dito sa ating, kasi nagli-lead tayo ng worship, kabilang tayo ng worship team. So, lalo na sa mga nagsa-cell group, we should know this, okay? So, maging magandang example or take it as a lesson kung ano man yung nangyayaring trending sa social media, okay? So, okay, next. So, who are you really trying to please? So, once again, this is the question. Sino ba ang piniplease natin? 'Di ba? You know naman from the story of Daniel, he knows to himself at yung sa tatlo niyang kaibigan, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, if I'm not mistaken, those names. So, they know na they're standing for the Lord. And they know what to choose. They know their core. So, tayong mga nandito sa call na to, do we know kung sino ba talaga yung dapat nating i-please? So, sino ba yung dapat na matanong, masaya kaya siya kapag ginawa ko to? Masaya kaya ang Lord? 'Di ba? Of course, it should be Jesus, 'di ba? So, okay. So, doon sa, sabi sa John 12:42-43. So, many, even among the Jewish leaders, believe in Jesus, but they did not confess him for fear that the Pharisees would expel them from the synagogue. They love human praise more than God's approval. So, there are ano naman sa Bible na parang tayo, kahit naman tayo, 'di ba? Parang minsan may pagkakataon na merong ganon na parang minsan madadala ka sa likes, madadala ka sa kung anong sasabihin ng iba sa'yo kaysa sa sinasabi ng Diyos sa'yo. Sometimes, nagkakaroon ng pagkakataon na ganon. And sabi sa John 5:44, paano kayo makakapaniwala kung ang hinahangad ninyo ay papuri ng tao at hindi ang papuri mula sa isang Diyos? So, as a Christian, we have
to know who are we pleasing. Si Lord pa ba ang piniplease natin sa mga ginagawa natin? Sa bawat sinasabi natin, sa bawat sinishare natin in nowadays in the digital age, siya pa ba yung piniplease natin? And yun nga, magkakaroon ka lang ba ng kakontentohan kung sa tingin mo nakuha mo ang pagtanggap ng tao? Magulang, kapatid, or kaibigan? I know they are important na syempre na ma-accept ka or ma-accept nila or kung ano man yung ginawa mong maganda or kung ano man yung nagawa mong kabuti-buti. You know, sometimes of course you're expecting something from them. You're expecting some compliment, something nice words from them, encouragement, right? Sometimes we do that. What if they did not? What if hindi nila nabigay yun sa'yo? 'Di ba? Sometimes medyo magtatampo ka ng very light kasi maisip mo, ay hindi nila na-appreciate yung effort ko. Sometimes it's normal to feel some tampo, but we don't have to focus on our feelings, on what they think about you. But if we know na ginagawa natin for the Lord ito, 'di ba? So kumbaga, kung ano man ang kung ano man yung tingin ng Lord sa iyo, yun ang pinakang mahalaga. So kung hindi man nila nakikita kung ano yung ginagawa mo, malaga you're doing it for God. And God for sure is very happy to your all efforts in the ministry, to all your efforts in your studies, on in everything you do. So sabi nga, 'di ba, whatever you eat or drink, do it all for the glory of God, sabi sa Corinthians. So, ayun. So, kailan ba tayo magkakaroon ng peace? Para kanino ka ba naglilingkod? So, you have to choose to please the Lord. And will you try peace when yun? So, choose to please God first, okay? Hindi yung mga ibang bagay. And at makikita nyo, ano ba yung cause? At what cause you stand for God? Ano? 'Di ba sometimes yung pag-stand sa Panginoon, it will cost you something. Kaya nga 'di ba tinawag tayong born again? Kasi we have to die first. I mean, we have to forget yung nakaraan natin. Kaya nga tayo binabaptize, 'di ba? Yung ibig sabihin ng baptism. Mula nung inilubog tayo sa tubig, sabi sa Romans, the old has gone and the new has come. So, nung binangon ka, bago ka na, pinanganak ka ng muli. Mula nung tinanggap mo si Lord. So, nung time pa lang na yon, nung time na inaccept mo si Jesus, at nung time na binaptize ka, it costs you something. So, you have to die your old self. And you have to sacrifice every day. It's an everyday sacrifice for God. But that's something na very fulfilling kasi you're doing it for someone that you love. 'Di ba? Kasi we love Jesus. We love the Lord. And okay, so you might refuse to speak up because it will compromise your job. Sometimes, and your grades, all your followers, and the way they think about you, at whatever else is important to you. Sometimes, nako-compromise yung pagiging bold natin sa word. Okay, so, ganun din ako eh. I was affected by what the people say. Pero, salamat naman sa Lord kahit papano, na-improve na yun. Sa sarili ko. Minsan kasi I'm masyado kong binavalue kung ano yung tingin nila at kung ano yung sinasabi nila sa akin. Pero salamat sa Lord at sa salita niya, nare-remind pa rin naman ako na mas nakikita ng Diyos yung puso ko kaysa sa ibang tao. At nakikita ng Diyos yung pananampalataya ko. So, yun. So, okay. If here, I know that you already know this demonstration. So, kung nakikita niyo yung slide, so leading to destruction and leading to life, it's
Sabi nga, 'di ba, sabi sa Matthew 7:13-14, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon, ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay at kakaunti lamang ang nakakakita niyon. So it's not easy, That's why only a few choose it, yung narrow. Sometimes it's because it's really hard talaga to decide ano kung saan ka magiging bold. Okay, so sometimes mahirap, pero we have to choose God. It's always a battle every day, what to choose and whom to stand with. Okay, so it's an everyday battle. It's an everyday decision. It's everyday, talaga, pagpili. So doon sa kwento ni Daniel, so Daniel is the one talagang best example that has an excellent spirit. Kung matatandaan ninyo at kung nabalikan niyo ang story ni Daniel, magbalik lang tayo ng konting story. 'Di ba si King Darius, pumili siya ng 120 to be exact, regional officials para yun nga, because of his exceptional wisdom and excellent spirit. Tinanggap si Daniel because of that, sa kanyang wisdom and excellent spirit. So, isa si Daniel sa mga napiling iyon. So, pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon, mga ngalaga sa kapakanan ng hari. At isa rito si Daniel. So, sabi sa verse 3, sa Daniel 6, dahil ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon, dahil yun nga, sa pambihira niyang karunungan, at dahil dito, iniisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. So, isipin nyo yun na, Daniel is non-Persian. 'Di ba? Hindi siya Persian. Kung titingnan natin, he is not qualified. Pero bakit? Because God has favor in him and because he has an excellent spirit. So, if you have an excellent spirit, kung nakikita yun ng Diyos sa'yo, the Lord has favor in you. Tandaan natin na we have favor in God's eyes, okay? Pero, it's because, alam nyo naman ang kaaway, sabi sa James, diba? Nandito ang kaaway to what? To steal, kill, and destroy. John, tama ba? Yeah, it's in John, I think. Yeah, it's in John. So, very given na kapag pinapaboran ka, may mga taong may magseselos. May magseselos sa'yo. Katulad nung mga tauhan ni King Darius, nagselos sila kay Daniel. Anong ginawa nila? 'Di ba? Minanmanan nila si Daniel at inobserbahan nila at ang ginawa nila is nag-report sila kay King Darius na i-implement din yung rule na kay King Darius lang din mananambahan at mananalangin at wala nang iba pa. At kung sino man ang hindi sumunod ay ipapatapon sa lion's den. So, kung makikita natin dito, wala silang maibintang kay Daniel, kundi yung pananampalataya lang ni Daniel. Kung yun lang yung makikita nilang parang mali or mali sa paningin nila ng mga tao. Pero, anong ginawa ni Daniel? 'Di ba? Anong ginawa niya? So, ang ginawa ni Daniel nung time na yon is instead na mag-pray lang siya silently, kasi nalaman nga niya na ganun yung pinapagawa ng hari. Binuksan niya pa ang mga bintana at pinakita niya siya nananalangin. So, Daniel chose to show, courage and showing what truly mattered to him. And, diba, he's praying 3 times a day to the Lord. So, hindi nagtago si Daniel. Marunong siya manindigan sa pagiging anak ng Diyos. So, pag nakikita ninyo, guys, na maraming opposition from the enemy, ibig sabihin,
parang it means I'm doing right kasi bakit maraming oppositions from the enemy. But if we never run into the devil or walang keme, meaning we're heading to the same direction with them. Minsan mapapansin mo na parang, parang parang baka sa same minsan matanong nyo rin yung sarili nyo. Baka same direction na rin pala yung pinupuntahan mo together with the other Christians not Christians or unbelievers. Baka mamaya same direction na rin kayo. So, yun. So, dito sa story na to, pinakita naman ng Lord kung paano siya nag-rescue kay Daniel, 'di ba? So God sent angels. 'Di ba? Yun nga, pinadala na si Daniel, pinapunta na siya sa lions den. Alam niyo na tong story na to, and the Lord shut the mouth of the lions at hindi siya nakain. So kung makikita mo, nandoon ng Lord, kasama siya. Kasama ng Lord si Daniel. At kung maiisip mo bilang Daniel, kung ikaw si Daniel, grabe talaga yung pananampalataya niya kasi hindi siya nagduda sa Lord na, Lord, I'm doing naman kung ano ang kalooban mo. Sinunod kita, pinagmamalaki pa rin kita 3 times a day, pero bakit ipapatapon ako sa lions den? Kung ako, siguro kung ako yon or maybe kayo, mapapatunong kayo. Pero si Daniel, hindi siya nagkaroon ng ganong thought. Nagtiwala siya sa Panginoon na the Lord will do miracles. At yun nga, tinupad naman ng Panginoon. At sabi pa ni King Darius, kung totoo ang Panginoon natin, kung totoo ang Panginoon ni Daniel, sabi sa Daniel 6, ililigtas siya ng Panginoon doon. At gayon nga ang nangyari, 'di ba? Ganon nga ang nangyari. Niligtas siya ng Panginoon at hindi lang yun doon natapos. Dahil sa ginawa niya at sa pagpili niya sa Panginoon, pati si King Darius at ang kanyang mga nasasakupan ay sumamba sa ating Panginoong Diyos. So, yung mga pinagdadaanan natin minsan na mga sacrifices for the Lord, it will lead to His glory. Kaya sometimes kapag nakakaranas tayo ng mga problema, Lord, yung parang mga bagay natin na hindi natin naiintindihan at hindi natin, yung parang mapapatanong ka na lang na, Lord, bakit ba to nangyayari? Bakit ako nahihirapan? Bakit ko to pinagdadaanan? Pero, isipin na lang natin na, pero Lord, kung ito ay para sa ikag-glorify ng pangalan mo, Lord, lahat ng ginagawa, lahat ng nararanasan ko, yung lahat ng pain ko ngayon, lahat ng sacrifices ko ngayon, Lord, it's worth it if it's for your glory. So, your will be done. So, let's learn to pray that way. Let's, parang maging tayo sa ating napakadaling lang sabihin, pero sa totoo lang, napakahirap noon bagay na yon. Kasi kapag nasa situation ka na, it's so hard. Pero we have to. And I know that the Lord, may appreciate niya yung ganong ating character, yung ganong nating pag-uugali. At huwag tayo mawala ng pag-asa kasi the Lord will deliver us sa kung ano man ang pinagdadaanan natin. I stand on God's word and His promises. Believe what God says about you and not what people say about you. Yun, magtiwala tayo sa lahat ng promises ng Lord. Yun, at dahil sa mga paninindigan natin, hindi lang tayo magbibigay ng papuri sa Panginoon, kundi pati na rin ang mga taong umuusig sa atin, pati na rin ang mga taong sometimes na nag-doubt sa atin, pero dahil nakita nila kung paano tayo natitiwala sa Panginoon, sila rin ay magbibigay ng papuri sa Panginoon. Okay. So, sabi sa John 8:32 na makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, yeah. So,
We may have fear of rejection, persecution, and criticisms, but yeah, we should always remember that God will deliver us when naging bold tayo sa lahat ng mga decisions natin at hindi tayo nagpadala sa mga ganong emotions natin. So to see God to do, great miracles for you, you must find your identity in the Lord and refuse to compromise and be bold. Yun, maging katulad tayo ni Daniel. And then you'll be walking in a spirit of excellence and God will promote you. Okay? So, okay, tapos na tayo dito. So, part 4 na. So, hopefully, it's only take 15 minutes. Okay, humbly trust. So, pang-apat is humbly trust. Ano ba yun? Is yung pagkukumbaba. Pagpapakumbaba at isa ito sa katangian ng isang Kristiyano na merong excellent spirit. So, pagiging humble. Napaka-importante nito. So, if you think that you are self-made, self-made. Alam niyo ba yun? Salitang self-made ako, no? Self-made man or woman. And you can do things on your own. But you're heading for a disaster. Because as a Christian, dapat hindi tayo ganon. Hindi ganon yung thinking natin. Sabi sa Proverbs, ang kapalaluan ay nauuna sa pagbagsak at ang pagmamataas na spirito ay nauuna sa kapahamakan. So, ano bang pride? What is pride? Can you comment sa comment section? Ano ba yung pride na sa tingin nyo? I know that you already know this. But ano ba sa inyong pananaw ang pride? You can comment or you can open your mic. Ano yung pride? May pride ba kayo? Charot. Pagmamataas. Okay. Ano pa? What else? Tinagalog. Anyone? Angelo Lashog, do you have ano sa tingin mo ang pagmamataas, which is pride? Anong sa tingin mong pride? Hello, you can comment. What is pride? Thinking that you are superior to others. Okay. Hala, si Angeline lang ba yung nagko-comment? Wala bang iba dyan? Hindi ko naman sinasabing ayaw kay Angeline, no? Pero, ayan. Okay. Arrogance. That's the synonyms. Tama. Sin. Okay. Yeah. That's true. Trusting your own knowledge. That's true. Tama. Yan. Tama yon. So, okay. Pride is self-righteous. Yun. Self-righteous. Tama. Kasi, yun nga. Refuse correction. I like that. Refuse correction. That is pride. So, yan. Salamat. Okay. Refuse correction. That's great. So, thank you so much for all those who gave the meaning of pride. So, yun nga. So, nakita naman natin na yung pride is refusing to see yourself as God sees you. So, ganun din pala yung pride, no? Kala mo, ganun lang siya pagmamataas. So, every time na hindi natin natatanggap sa sarili natin, or yung bang parang, alam naman natin kung sino tayo sa Panginoon eh, 'di ba? We have to accept those how God sees us. So, we have to accept them. So, pag nire-refuse natin yon, it's also a sign of being prideful. So, it is claiming God's achievements and glorifying yourself. Pride is self-worship. Ooh, self-worship. Parang nakakagilaot na naman yun kapag sinabing nagkakaroon ka ng self-worship. But sometimes, it's okay to compliment yourself, to boost your confidence. It's okay, but don't just let it go to your head. Because if you let it go to your head,
yun lang, lalaki na yung ulo mo. So, pride. Syempre, kahit marami kang talent, kahit na ikaw ang pinakamaganda, Diyosa at magaling sa lahat, you need to humble yourself. Most especially sa Lord. Um, and, paano ka, First Corinthians 4:7, paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo binigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? So, yun yung sabi ng Lord. So, we have to make sure na magkaroon tayo sa isipan natin na kung ano yung meron tayo, yung achievement na meron tayo. Kung anong merong pagkain ka, anong handa mo, anumang promotion na meron ka, we should always give the glory to God. We should always, not put it on our own credit. Always give back the glory to God. So, kailangan nating tumakad na may kababaang kalooban at i-acknowledge natin kung sino ang source ng lahat ng ito because we know the source, we know the creator. Because in the, kahit like in the blink of an eye, God can remove that to you. Wait lang. That's yours. Okay. Yun. So, James 1:17, sabi, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bagyamang dilim dahil sa pagbabago. So, humility. No, acknowledging that the Lord is the creator and acknowledging that God is the source of everything. So, everything na kinikita mo, ng sahod mo, kahit gaano pa yan kalaki, 100,000 man yan, kahit how much you earn, it's God's. It's from the Lord. That's God blessing to you. So, as a Christian, we should tithe. Ang pagta-tithes or maybe pagbigay ng offering is a sign of being humble and humility. Yung pagbibigay ng bahagi natin sa Panginoon. But tandaan natin, kung natatites tayo ng 10%, pero hindi naman ito naaayon sa kung hindi naman cheerful, kung hindi ka naman masaya sa binibigay mo, it's not making any sense, okay? Sinabi sa Old Testament, yung pagbibigay, yung 10% exact, pero sa New Testament, ang sinabi doon, ibigay mo kung ano yung maluwag sa iyong puso, 'di ba? At kung magbibigay ka, kailangan you are cheerful. So, we should be always, be happy kung ano man yung binibigay natin. So, I know that this is not about tithing, our title, but it's part of it. yun. So, remind ko lang, no? Alam ko naman most of us, may mga nagtatrabaho na o kahit nag-aaral pa. So, humility means dependence on God instead of self-reliance. As we grow in Christ, we become more, not less, but dependent on Him. Ito pa, the truth about burdens. Do you feel completely overwhelmed by responsibility? Sino dito, parang masyado ka ng overwhelmed? Parang bigat na ng mundo. And that's normal to feel. But if you are carrying those weights on your shoulders alone, alam nyo ba na that is pride? Bakit? Bakit naman pride yun? You're just being responsible and you're carrying all things. Bakit naman siya matatawag na pride? Kasi, when you take all the burdens to do everything yourself, you are operate in pride and lack of faith
not humility. Ano ba sabi sa Matthew? 'Di ba may promise na meron nang sinabi ang Lord sa Mateo? Ano sabi sa Matthew 11:28? 'Di ba? Na you can Sige nga, sino makakapagsabi ng Matthew 11:28? Paki-comment nga yung verse na yun. Okay, sino makakapagsabi? It's very, very, very easy verse. What is Matthew 11:28? Memorize ng lahat ito. 'Di ba? Maybe people think yung pride is sa tuwing tinataas mo lang ang iyong sarili at yung tingin mo lang sa sarili mo. Pero that's one of the manifestation of pride. I'm not saying that's not correct. It is correct. Pero pride also includes taking on the responsibility of making things happen. So, ano ulit yung Matthew 11:28? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan at kayo aking pagpapahingahin. O, diba? Nasa salita na ng Diyos yun. So, why are we going to carry everything in our shoulders wherein we can, give it to God and kahit papano magpahinga, magkaroon naman tayo ng awa sa ating sarili. 'Di ba? Nandun na 'yun eh. So, akala natin yung pride ganun lang pero that is pride. Actually, nangyayari to sa akin eh. 'Di ba? I surrendered it to God. I already surrendered all my burdens to God, all my worries to God. Pero sometimes, of being parang minsan may parang parang kapag minsan hindi mo na nakokontrol ang bagay, ang gusto mo kunin mo ulit yung sinurrender mo. Yung gusto mo, you take again the control from the Lord. Nabigay mo na nga, na-surrender ko na nga, pero gusto ko pa rin kunin. So, may mga ganun. So, ako, na-experience ko yun, na bakit nga ba na-surrender ko na, pinipilit ko pa rin i-control, pinipilit ko pa rin kuhain. So, that's something that I don't fully 100% trust the Lord. And sometimes it's a sign of being prideful and na kaya mo at hindi kaya ng Lord. Sometimes nangyayari yun sa atin. It's very, present. Pero we have to always be reminded, kasama na ako sa season ng buhay ko ngayon. It's happening to me. Sa totoo lang. At higit sa lahat, because I am taking again the control from the Lord. Sadly, I know there are people who are experiencing anxiety and panic attacks, and I'm one of them. It is because of my pride, because I am taking it from God. I am taking what I've already surrendered. And who's suffering from that? It's because of me. It's because of myself. And sometimes, ganun din, ganun tayo. Maybe kayo din ganon. So, that's pride and lack of faith. So, I am being honest to you guys. I'm being honest to myself. Sometimes, ganun ako. At mali yun. Hindi dapat yun. Nung pinag-aaralan ko to last year, natatamaan ako kasi totoo. So, if you feel you have to make a living, be the protector of your family, and fix everything on your own, that's not too bad. But, if you are really just operating it by yourself and not leaning on God, it's pride. You're operating in pride, okay? Okay, let's move on. Okay, so humility is not weakness. Tandaan, humility is not weakness. Many people confuse humility with weakness. They think being humble means being a doormat or having no confidence or accepting mistreatment. Minsan, ganun. Minsan, akala mo,
'Di ba kapag may mga kaaway ka, for example, not really kaaway, I mean, yung parang kapag may mga napakaingay na parang inaaway ka loudly, ang daming patama, for example na lang sa Facebook. Very uso yun ngayon, nakaka-stress. In- 'Di ba? Instead of fighting it back the way he did it or she did it, you should, you know, hindi naman ibig sabihin na hindi ka pumapatol, eh mahina ka na. You know? So, hindi yun weakness. Actually, it's a strength. And at ang tinuturo ng Lord, hindi tayo maging ganon. So, itong humility, akala natin weakness, it's a lie. So, humility is our strength, okay? So, a humble person is someone who, so makikita nyo yun, hopefully you can take notes, sometimes you can take screenshots, so you can be reminded. Sabi, di ba? Number 1, acknowledges God and gives Him all the glory. Number 2, knows their own worth but doesn't boast about it. Number 3, stand firm in their conviction without arrogance. Number 4, admits mistakes and learns from them. Lastly, lifts others up instead of tearing them down. So, you know now, kapag, wag nating siraan ang ibang tao or kahit for example na instead na we encourage them, mas dinidiscourage pa natin sila. We don't do that, okay? So yung pagte-testimony, it's a sign of humility because you are testifying God's glory, you're testifying what God has done to you and not what you did. Yun. So, to testify something, to testify is a humility. So, I encourage you to also to testify. Okay? So, to testify, I also encourage you to give, to tithes for God because that's something na we worship God through that. And we need humility in all aspects of our lives. So humility doesn't mean you're weak. It means you're secure enough in God to not need the world's approval. That takes real courage. Okay. Next, response. Ito. Respond to God's ability, not your own. Respond to God's ability, not your own. Pwede natin tong sabihin sa sarili natin. We have to respond to God's ability and not our own ability. So pride says, I can handle this, I'll figure it out myself, I don't need help. I know, I understand, some of us are very introvert and sometimes we are very comfortable working on our own. And sometimes doing it on your own, sometimes okay lang naman, but if you think that you really need help, please ask help. You have to ask help. Okay? I just na-remind lang ako, no, about um about mental health. Kasi kaya talaga no when we're experiencing yung mga ganun kasi ako na-experience ko rin yung magkaroon ng panic attack. I know how it feels. I've experienced that many times. And anxiety. I know how it really feels. And I know it's so hard. Pero, pero, yun nga. Kung hindi na natin, syempre, kaya. And, of course, as a Christian, we cast out all anxiety in God because He cares for us. First Peter 5:7, sabi sa word. Pero sometimes, we need someone as well that we can open it up. Because it shows humility. And we know na if we open it up to someone, they can pray for us and hopefully they don't judge us. Of course, pipili ka ng tao ng sabihan mo. And syempre, if you parang sometimes maybe it might not work, it might work, we can tell it to the elders or maybe we can tell it to our leaders. Or if not, if it's still not working, or okay, you can tell it to
to elderly or to the pastor, or maybe we can ask professional help sa psychiatrist or any of that will help you. Ako, I encourage you, to do that, because I believe those people, those professional people, and um those mentors will help you. And yun naman din yung kasi we know na those people din naman are blessed by God. So we don't have to figure it out by ourselves. We can help. We can ask help. So yun lang, yun wag natin kalimutan. We can ask help. Okay, so yeah, so humility, I acknowledge my limits, I trust God's ability, I respond to what He can do, not what I can do. Okay, so to what sino yung He dito? Si God. To what God can do, not what I can do. Okay? So when you stop taking full responsibility and start responding to God's ability, you become humble person. So, Number one, pray before you act. Number two, ask for wisdom instead of relying on your own understanding. Proverbs. Nasa Proverbs yan. Number three, trust God's timing instead of forcing your own plans. Sabi naman, alam nyo naman nun, Jeremiah 29:11, God has plans for us, okay? So, number 4, depend on His strength instead of your own effort. Number 5, let Him lead while you follow, okay? So, this is not laziness, this is faith. This is the foundation of an excellent spirit. So, always operate in humility. Respond to God's ability and not your own. Okay, let go and let God. This, alam na alam nyo to. Alam nyo to. So, humility is God's dependent instead of self-dependence. Ito, lagi ko to sinasabi. As we grow old in this life, we have to be more independent sa sarili natin. Kailangan natin makatayo sa sarili ng paa. Pero, in Christian world and in God's eyes, as we grow old as a Christian, we have to be more dependent on God. Okay? We have to be more dependent on God. Okay. So, let go and let God. So, eto, when you truly embrace humility, you release what? The need to control everything, the burden of doing of it all alone, the pressure to be perfect, the fear of what others think. And you receive what? Anong nare-receive mo? God's grace, His strength, His wisdom, and His peace. Okay? So, yun ang nare-receive natin. So, let go and let God. Okay, we're about to an end. Grace to the humble. Okay. Here's the secret. Grace flows to the humble. God resists the proud, but He gives grace to the humble. That's first, di ko nalagay yung verse. That's 1 Peter 5:5. God resists the proud, but shows favor to the humble. Okay? So think about it. When you're humble, you're open, you're ready to learn, ready to receive, and that's exactly what God steps in. He wants to lift you up, not knock you down. So what does this mean for you? God's favor. The humble receive God's favor. Divides elevation. The humble are lifted up by God Himself. God's strength. The humble experience God's strength in their weakness. Inner peace. The humble find peace in letting go. So guys, I encourage you ngayong gabing ito to read this. What does this mean for you? Ano ba yung ibig sabihin ng grace to the humble? Ano ba yung ibig sabihin nito sa'yo? Ano ba yung kailangan mo ngayon? Ng current season mo ngayon? Sa ngayong season na to, do you need the God's favor?
Do you need divine elevation? Do you need God's strength? Do you need inner peace? So, guys, pwede bang maybe we can close our eyes for a bit, kahit saglit lang, and let's try to, to reflect on ourselves. Ano ba yung kailangan natin at this moment? Kailangan, kailangan ba natin ng favor? God's favor? Kailangan ba natin ng divine elevation? Kailangan ba natin ng kalakasan na nagbumula sa Panginoon? Or mas kailangan natin ngayong season na to yung kapayapaan? The humble find peace in letting go. Ano ba yung mga kailangan natin? To have an excellent spirit, you need to humble yourself. You need to cast your care over on the Lord and turn your life over to Him. And let God be the source of everything you need. Start responding to His ability instead of trusting on your own. So, okay. So now, I know that kahit pa paano siguro nag-reflect kayo sa sarili nyo, ano ba yung kailangan nyo ngayon? And it's okay to surrender it to God, and it's okay to, to let the grace of God humbles you, and let the grace of God na ma-experience nyo yun. So, stop trying to make everything your own to happen, okay? Stop trying to climb, start trusting. So, kapag naging mapakumbaba ka, itataas ka ng Panginoon. Nasa Bible naman yun. So, yun ang promise ng Panginoon. At yun yung powerful promotion ng Lord. Let God elevate you in His perfect timing. Amen? So, we're about to finish. So, walking in humility, sabi sa 1 Peter 5:6-7, na-mention ko na din tong verse kanina, kaya nga, pasakop kayo sa makapangyarihang kamay ng Diyos upang maitaas niya kayo sa takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. We cast out all our anxiety in Him because He cares for us. So, we don't just deal our problems alone, but we cast it to the Lord because God is giving us stress. So, tatandaan natin, ang pagpapakumbaba ay isa sa mga katangian ng pagkakaroon ng excellent spirit. So, let go. It's the Lord's, okay? So, it's let go and let God. So, when you pray tonight, give all your problems completely to the Lord and trust Him fully. Reminder, don't take them back, okay? Kapag nasurrender mo na. Wag nang i-take back. Wag na natin kunin pa ulit. And make your own plans. Don't make your own plans. Always plan with the Lord, okay? Diba we have a prayer na sabi natin, Lord, bless the works of my hands. Make sure na you are working naman para naman ma-bless si Lord, okay? So, we have that kind of prayer. So, just to recap, okay, gising pa ba ang lahat? So, 4 characteristics of an excellent spirit. Hold on to your identity, no compromise, boldly stand, and humbly trust. So, your promotion awaits. Are you guys would like to be promoted as Christians? Diba? Embrace the elevation. Embrace the elevation God has prepared for you. Okay? Kung ano man yun, for sure the Lord would like to promote you. And yun sa sarili natin, gusto natin magkaroon tayo ng excellent spirit. Pero yung mga 4 na karakteristik na to, sana all throughout, mapanghawakan natin to na, gusto kong magkaroon, gusto kong maging isang mabuti at hindi lang basta-basta ordinaryo na Kristiyano. Gusto kong magkaroon ng excellent spirit. And i-remind mo sa sarili mo, ano ba yung 4 na yun? Dapat alam mo paano, kung sino ka, kung ano yung totoong identity mo sa Panginoon, at huwag kang mag-compromise, maging firm ka sa katotohanan, sa salita ng Diyos,
sa values mo, pang-tatlo, magkaroon ka ng courage, ng tapang, maging bold ka sa katotohanan, at ma-demonstrate mo yung courage and conviction. Number 4 is i-humble natin ang sarili natin sa mga plano ng Diyos. I-cast out natin lahat ng anxiety natin sa Kanya. So this excellent spirit will prepare you for the greatness and elevation He has promised. So remember, true promotions comes only from Him. So ngayon, I would like to challenge you. Live with an excellent spirit and claim your divine promotion. And lastly, let's aim. Mithiin natin na magkaroon ng excellent spirit. Hindi lang maging ordinaryong Kristiyano. Let's be excellent, not just ordinary. Okay, let's be excellent, not just ordinary Christians. Tayo mga Kristiyano, huwag lang nating panatilihin na nakaupo lang tayo, na masaya na tayo, na alam mo, masaya na tayo na nananambahan lang. Hindi ko naman nilalang ang pagsisimba, at hindi ko naman nilalang ang pagmiministry sa Panginoon. Ang sinasabi ko is, mithiin natin na mas makilala pa natin ang Panginoon at mas gumawa tayo ng mas naiintindihan natin kung para saan ba talaga ang pag-awit, kung para saan ba ang paglilingkod, kung para saan ba lahat ng ginagawa natin. Maunawaan natin na kung sino talaga tayo, at kung para kanino ba tayo, at kung para natin, kanino ba natin ito ginagawa, at kung kanino ba talaga tayo magtitiwala, at kung sino ba talaga yung pinaninindigan natin. And I pray na ma-experience natin yung pagkakaroon ng excellent spirit. Okay? Mithiin natin. Bakit ko sinasabing mithiin? Gustuhin natin, i-aim natin, kasi though mahirap, pero sabi naman sa salita ng Lord, when we delight ourselves to God, He will give the desires of our heart. So, don't just be ordinary. Let's be excellent, okay? Nag-excel nga tayo sa school. Nag-excel nga tayo sa pag-aaral natin sa ating trabaho. Bakit hindi sa pagiging Kristiyano? Let's be excellent, not just ordinary. Let's pursue the God's promotion, like what Daniel and his 3 friends. They threw up, tinapon yung 3 saan? Sa fire? Pero, 'di ba, naging matapang sila. Kahit ganon yung nangyari, sinamahan sila ng Panginoon. So, sa alalahanin natin, sa tuwing tayo ay nagiging bold, pinaninindigan natin kung sino tayo, kung ano tayo, for sure, kasama natin palagi ang Panginoon. Kahit man, 'di ba, sa sunog, sa baha, sa kahit anuman sitwasyon ng buhay, at kahit saan man tayo pumunta, nag-iisa pa rin naman ng Diyos. Kasama natin ng Diyos. At alam nyo, sa totoo lang, 'di ba, nandito na ako sa UK. And syempre, yung pagpunta ko dito, for me, it's not very easy. Hindi yun naging madali sa akin, yung journey ko dito. It's not so easy. Kasi everything is brand new. Pero, yung salita ng Lord na nag-remind sa akin, sabi niya na God will be the same through ages. And sabi niya I forgot the verse, pero sabi niya dun sa verse na yun, sana makita ko, na sinasabi niya lang na kung siya ang naging Diyos ko sa Pilipinas, siya rin ang Diyos ko dito sa UK. So, kahit man nasaan ako, kahit man nasaan tayo, He is the same God. So, kahit ano man ang maging sitwasyon nating lahat, or kung nasaan man tayo, always seek for an excellence and not just be an ordinary.
He is the same God. Okay, so yun lang. So I'm so grateful and thankful na natapos natin tong series na to ng Pursuing an Excellent Spirit. I hope and I pray nawa na magkaroon na talagang maipamuhay natin ito. Yun lang, salamat sa pakikinig at ibinibigay ko na ulit ang mic sa ating host. Thank you so much. Thank you. Okay, how can I say this? God bless you guys. Thank you so much po, Sister Jessa, for that wonderful and napaka-meaningful po talaga ng message niyo. It's a reminder po talaga sa atin na tayo po mga naglilingkod sa Panginoon, hindi lang dapat tayo tagapaglingkod, di ba? May, may, may ipopromote ang Lord, ipopromote tayo ng Lord and mithiin natin na mas makilala ang Panginoon. Yun po talaga. Excellent. Let's be excellent, not just an ordinary. Ordinary. Di ba? Sana may video. Extraordinary. Ano daw? Sino yun? Nakataas ang kamay. Wait lang. May tanong po. Yan po, meron po ba kayong katanungan po sa ano? Or may ibabahagi po Yes, please. na natamaan po? Si Steven mo. Alam ko po, lahat po tayo natamaan. Na-remind po tayo sa mga naibahagi natin, Jessa. So, pwede nyo po siyang i-share. Kung nagpa-remind po sa atin. Yes, please. Please share. Siyempre, papangunahan ng MC. Go, Ivan, Angelo, Jalok, Sige, ano po? MC. Alright. Nasabi na ni Evan yung sasabihin ko. Bela ka. Pero yun po. Siguro sa akin yung sa ano. Yung sa humbly trust. Yung ano. Dito. Yung taking all the burdens. Dito, is pride. Because ano yun eh. Doon ako na-remind na usually or most of the time maybe sa sarili ko na pala talaga ako nagtatrust na porque kumbaga minsan kinakaya ganun or on your own strength minsan kapag ka may dumating or yung problem or yung dapat gawin wait naman nawala na ayun kagaya nga nung na yung isang point doon na before you do or before you take a decision talagang unahin mo na ipag-pray, unahin mo na ipagkatiwala, unahin mo na isuko mo na yun sa Lord bago ka mag-step forward. Kasi lahat talaga ng bagay na ating gagawin is mas maganda kung guided mo mula sa Lord. And it's a heart check din sa atin na pakumbaba na isuko. Kasi sa kanya ito tayo ay sa Lord, yung puso natin ay mula sa kanya, yung ating purpose and yung ating mga yung position natin is nagmumula rin naman sa Lord. So, yun lang po. Baka meron pa pong iba na pwede mag-share. Go guys, if you have also questions, you can ask. Or if meron mag-share, go for it. Or if you have something really to share, kung ano nasa mind nyo, go lang. Or kung ano man yung natutunan nyo. Kung may natutunan kayo. Yeah, ano yung nag-mark sa inyo kasi this is the end of this this is the end of pursuing an excellent spirit. So, ano ba yung naging highlight sa lahat na naging topic natin? Ano ba yung naging highlight sa inyo? Or any want to share? O open cam daw tayong lahat, sabi na Ivan.
Sa akin po siguro yung char. Go, Hello? brother. Go, brother. Naririnig ba ako? Go and yeah, we can hear you. Hindi, sa akin siguro na-remind lang. Ay yung about sa kung bakit kailangan ng kailangan natin magkaroon ng excellent spirit. Tsaka yung connection lang yan dun sa nauna mong discussion regarding dun kay Alvin. I think medyo sobrang connected naman siya in a way kasi kung babalikan lang natin yung time na bago pa lang tayo as Christians, nung naging Christian tayo, paano ba tayo na-call? Is, siguro ang pinaka-verse na tatatak sa atin dyan is John 3:16. For God so loved the world. Tapos, whoever believed in Him. So, parang, ang pinapakita sa atin doon is, yung maniwala ka to believe in Jesus. Parang, kung titingnan mo ngayon as a matagal ka ng Kristiyano, mapapatanong ka sa sarili mo, sapat ba na maniwala ka lang? Kasi ngayon, meron tayong pinanghawakan din na verse sa James, which is yung for as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead. So kung titingnan natin, in a way, para siyang contradicting no? Pero dun kasi nagmamatter yung context kung sino yung kausap mo. So, as a new Christian or as someone na kinokol pa lang tayo into Christianity, ang nangungusap talaga sa atin is John 3:16. For God so loved the world. It's all about ang nakakapagbabago sa tao is yung maranasan yung pagmamahal ng Panginoon. Yung maunawaan yung pagmamahal ng Panginoon. Pero you as a leader, hindi lang sapat na naunawaan mo yun Pero yung, alam mo yun, yung when you are now a leader, ibig sabihin naintindihan mo na yung lordship, naintindihan mo na yung mga iba-ibang context ng Christianity. So, yung faith mo dapat nagbubunga na. So that's why pumapasok yung James 2:14-26. Nandoon yung faith without work is dead. So kailangan na mumunga ka. That's why we need to have an excellent spirit. We need to aspire for an excellent spirit. Hindi lang sapat na nakaupo ka lang sa church, hindi lang sapat na nakikinig ka lang ng message. It should have a fruit. Kaya yun yung importance ng sinasabi ni Jessa kanina na to have excellent spirit. Yung connecting naman dun sa kay Alvin, alam mo, wala namang mali dun sa sinasabi niya. Yeah. It's on the way he said it. So, kung ang kausap niya is matatagal ng Kristiyano, walang aangal doon. Totoo yun. I mean, yun lang yung katotohanan. Pero the way he said it, he is speaking into the public. You cannot win a soul by condemnation. Parang condemnation kasi yung approach Parang ganun siya makikita kasi nga wala pa tayong context on, yung public, wala pang context on how God loves them. Yeah. Wala pang context ng for the wages of sin is death. Pero anong kabayaran ng yun, binayaran na ni Jesus. Alam mo yun, kasi kumbaga yung prerequisite nung knowledge from salvation into that certain level of preaching, hindi siya nabuo That's why it come to a place na parang you are condemning people. Mm-mm. Because you are speaking to a group of people na wala pang excellent spirit. So parang ganun ko lang din siya nakita because of this message. As mas na maintindihan ko na yung importance nung sinasabi ni Jessa sa session na to. Yun Yeah. lang po. Amen. True. That's true. Thank you po. Anyone? Thank you po, Kuya Jerry. That's very, very true. Kaya, pag talaga tayo hindi tayo sure, let's always go back to the Bible kasi it always answers everything. It always answers everything. Okay, who's next? Who would like to share? Anyone?
Parang gusto ko marinig si Angge. Nagturo. Anyone? Si Butterfly ata nagtanggal ng nag-video siya so baka magsasalita. Tsaka sila Shog mukhang magsasalita din. Go ang Lalasyo. So, yung takeaways ko lang po about po dun sa you walk in humility po. Mm-mm. So, ayan. So, mas namama po sa akin yung about po dun sa siguro po yung nagiging rason kung bakit mas bumibigat yung mga responsibility natin kasi nga, parang nauuna nga sa sarili natin yung pride. Mm-mm. And mas tumama rin po sa akin yung about sa yung quote na let go and let God. So, hindi naman palagi na dalhin natin yung mga kabigatan sa sarili natin. Kumbaga, mas maganda kung i-surrender natin yun sa Panginoon. Kasi totoo lang po, as din po talaga, introvert, mas parang ginagawa ko rin din po talaga yung mga bagay na on my own. Mm-mm. Tinatry ko din po talaga na gawin ng sarili ko lang, but yun din siguro yung nagiging rason ko bakit din ako nabibigatan kasi parang ginagawa ko lang sa sarili ko lang, parang hindi ko man lang inaasa Lord yung help na kailangan ko talaga. And ayun, sabi nga nito, walk in humility, kailangan natin magpakumbaba sa Panginoon sa lahat nating ginagawa, sa lahat ng kilos natin kasi ayun nga, hindi natin nagiging rason nga yun kung bakit tayo nabibigatan. So, yun po yung takeaways ko po dun sa po. And that's all po. Thank you, Angelo. That's so good. That's true. May nag-raise ng hand. Sino yun? Baka si Ate Sara. Tawagin na. Ate Sara, baka may gusto kong i-share dyan. Tagapakinig lang ako. Sino pa po ang gustong magbahagi kung meron pa po? Ako po. Go po. Go, Angge. Sa akin lang po. Maikli lang po. Yung nag-highlight sa akin is, whatever you eat or drink, do it all for the glory of God. Parang, hindi lang naman kasi siya sa pagiging Kristiyano or pamumuhay natin bilang isang anak ng Diyos. Bagkus, sa bawat ginagawa natin, even sa work natin, or even as a student, na dapat tanungin natin sarili natin if nag-glorify ba talaga natin ng Panginoon in every decision or mga bagay na iniisip at gagawin natin. Kasi this past few days, that's my reflection sa buhay ko ng Panginoon. Kasi every time na pumapasok ako, iniisip ko, Lord, ito po bang ginagawa ko ay nakakalugod po ba ito sa inyo? Na hindi lang dapat nagtatrabaho lang ako para magkapera, ganyan, or makasurvive sa pang-araw-araw na buhay. Bagkus na dapat dun sa ginagawa ko is nabibigyan ko ng kaluguran ng Panginoon, na masaya ako sa ginagawa ko, na if gusto natin yung trabahong iyon, if inagkalob sa atin ng Panginoon, syempre papasok tayo ng maaga, hindi tayo malilate, hindi tayo mag-undertime. Nandun yung puso natin na ako bilang isang guro na ibahagi yung mga kaalaman sa mga estudyante and lalong higit ang Panginoon sa buhay nila. Yun lang, kanti lang. Thank you po.
Yun, may mag-share pa po ba sa takeaways po na ating online mentoring ngayong araw? Yun, kung wala na po ba? Last call na po. So kung wala na po, dadako na po tayo sa ating closing prayer to be led by Kuya Angelo. Okay, tinulak po kayo. Sige po. Tapos bago rin po tayo sa ating pag-close din po. Reminder lang din po na after po tayo mag-picture po, magte-take po tayo ng picture. So, sige po. Okay lang ba? Open cam mo. Pwede po tayo mag-open cam po lahat. Please. Open cam po tayo lahat, please. Ate Angeline, Butterfly, si Jai, Laniel at si Kuya MJ. Si Ninang Sara po. Butterfly, AF, Laniel. Yung isa pang Ivan. Ayun, kayo na lang. Nauna po. Nauna po. As in. Sige po. Tayo po ay tumungo at manalangin. Ating ipagpasalamat. Tayo patuloy na lumapit sa Panginoon sa mga oras ito. Yes, Father God, O Lord. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat at tinataas ang dakilang pangalan, O Lord. Thank you so much, Panginoon, sa time, Panginoon, ng bawat isa. Panginoon, we praise you, O Lord, sa mga salitang aming narinig, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Ate Jessa. Panginoon, sa kanyang mga efforts, sa kanyang boldly stand, Panginoon, sa kanyang faith, Panginoon, na ma-share, Panginoon, yung kanyang knowledge and yung wisdom na nagmumula, Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa kanyang passion and compassion, Panginoon, para sa Subi AG Youth, Panginoon, at sa worship team, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. Pinagpapasalamat po namin sa iyo, lahat, Panginoon. Dalangin ko na sa bawat isa, Panginoon, na nakakarinig, bawat isa, Panginoon, na ma-attend, Panginoon, ng online mentoring na ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magkaroon ng excellent spirit, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lang kami maging ordinary, Lord. Tulungan mo na mabigyan mo, Panginoon, ng puso ang bawat isa, ang puso ng bawat isa, ma-change mo ito, Panginoon, na maging on fire pa, Panginoon, sa aming bawat ginagawa, O Lord. Tulungan mo kami na ma-remind sa aming divine identity, Panginoon, na huwag magko-compromise, Lord, sa anumang uso ng mundong ito, Panginoon. Compromise, Panginoon, sa sin, compromise, Panginoon, sa truth, Panginoon, Lord. Tulungan mo, Panginoon, kami na mag-boldly stand, Panginoon, sa aming pananampalataya dahil kung alam namin, Panginoon, na ikaw yung nagmamahal sa amin, Panginoon, Yes, God. hindi namin kailangan isipin, Panginoon, or mag-worry, Panginoon, sa ano man ang sasabihin ng iba, kung ang ginagawa naman namin ay nakakalugod sa iyo. And lastly, Panginoon, tulungan mo kami na palaging mag-trust sa iyo, ma-humble yung mga sarili namin, Panginoon, na alisin mo, Panginoon, sa mga puso namin, sa mga buhay namin, yung pride, Panginoon, yung pagkakaroon ng self-righteousness, Lord, yung pagtanggi sa correction mo, O Lord. Tulungan mo, Panginoon, na ang bawat salita mo, Panginoon, ay parang maging isang double-edged sword, Panginoon, O Lord, na tumama palagi sa aming mga puso, sa aming mga espiritu, na mag-transform ng buhay namin, na maglalo pang mag-uplift sa amin, mag-excel sa amin bilang mga leaders and mga future leaders, Panginoon. Tulungan mo kami na lagi kami mag-stand sa faith namin, Panginoon, Lord. Sa aming bawat ginagawa, may magawa namin ito ng buong puso, na ikaw yung maitaas, Panginoon, for your glory only, Panginoon. Sa iyo lamang po namin itinataas, Panginoon, ng papurit lahat ng pasalamat, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. And thank you po, Lord. Thank you po sa Amen po. bawat isa sa lahat po ng mga umattend po ng ating online mentoring. Pero siyempre po, kailangan po natin ng opportunity
So, pakita nyo na po yung inyong po mga communications mail. Sinabing photo of. Ano Paano ba mag-picture? Paano ba? OPP. Akala ko off na OFF. Photo off and photo on. Yan, mag-screenshot po ako